Hello, good morning, good morning. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome kamo sa aton nga programa, Baranggayan, korupsyon sa barangay. Kag diri naton gina-encourage nga dapat wala sing korupsyon. Kay kung may ara korupsyon sa barangay, dako nga problema si Buwes Bombay ang atubangon sang mga constituents. Sige. Ano ang dapat natin pag-istoryahan subong? Mag-concentrate ako sa akong topic subong, mga violation bala sa eleksyon sang mga barangay official. Magsiling kita nga barangay official, so of course, ang mga barangay kapitan, kag mga barangay kagawads, of course, ang secretary kag treasurer kag mga tanods, kag iban pa nga nagapadalagan sang dihol barangay. Ang akon sini nga pinaka-direct nga pagplastar, this is actually para sa tanan nga mga barangay sa siyudad sang Bacolod. 61 all in all, kag diri naton pag-istoryahan ang mga violation. Wala kita naga-direct sa isa lang gidya ka barangay or what, kundi bisan pagani ang mga katupad nga mga barangay sa aton mga tupad nga mga siyudad kag mga mga siyudad kag mga kabanwahanan. So welcome kamo sa aton nga programa, Ialbaw Mo. Sige. Okay. Ialbaw mo, aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Okay. Isa-isaw naton ini. So, hibaluon naton ang mga violation. Isa-isaw naton ini. Sige. Kadto kita sa mga violation nga gusto ko ihatag sa inyo tanan-tanan. Okay. Okay. Isa sa mga topic nga gusto ko nga ihatag sa inyo, ini bala mga pre-election. Nang wala pa bala eleksyon, mga taktika nga ginahimo sang mga concerned nga mga barangays para lang gid magdaog. So actually, dlagan sini violation ang ginahimo, mga taktikabla, mga tactics or mga manipulation nga ginahimo. So isa sa mga manipulation, kundi ginambal tadi inang before bala sang votation, kundi may mga registered mga gapa-register nga mga butanti. Ang requirement nga bisan hindi na kinanglanon actually barangay clearance para kuno nga makwan gina-educate bala, ginapatalang ang mga pumuluyo nga kinanglan may barangay clearance as a requirement. So ginapabudlayan sang barangay actually kung kilala niya ina nga mga butanti, kung do identified bala, identified nga ina mga butanti iya sang opposition nga supporters ina sa mga opposition nga candidate. So ginapabudlayan nila ang pag-release sang barangay clearance. Okay. Okay, sige. Padayon kita. Isa pagid ka mga gakatabo sa barangay. Ini bara ang mga manipulation sang barangay kapitan, kag sang mga kagawads, may ara silang para lang bala nga hindi makabuto. Yaning mga identified nga mga supporters sang kontra. Ga-issue sila. Gina-isla nila ang mga residence certificate abi. Do sila mismo ang magiging complainants nga ina nga mga tao
mag-claim ang barangay nga sila hindi residente sa barangay didto sa Kumilik. So ginahambal lang nga gina-change ang residency. Ang barangay captain mga falsely mag-claim nga ini nga mga opposition hindi residente kaga dapat i-disqualify them from registering. So pagka na-identified bala, ini nga mga tao ni mga kontra-partido or supporters ang kontra nga kandidato. So ginapabudlayan nila. Naga-issue sila hindi, number one, ginambal ko kagaya na to, hindi sila mag-issue sang barangay residence. Kaya kung kinanglanon, abi na, pabalon nga, nga mga individual, nagapuyo sa sina, nga barangay. Galing kay identified sang kapitan, nga ina nga mga grupo, hindi iabi, ang mga supporters niya, hindi supporters isang kontra. Napabudlayan niya ang pag-issue sang barangay clearance. Of course, nag-issue pagid siya nga ini nga mga grupo, ini nga mga tao, hindi iya registered voters, hindi iya nag-reside dira mismo sa barangay. Kinanglan mo magpa-rehistro ka. May mga barangay requirement dapat resident ka sa sina nga barangay. So by block niya ang kapitan kay tungod poderoso, wala siya ginaga-issue sa sing nga nag-change residency. Ina nga mga grupo sang mga tao kag ma-disqualify sila nga pag-register. Busing ganun, pagpakadto sining mga tao, maparegister pa lang sa Kumilik, hindi na sila pagabatunon, kaya actually identified sila sang kapitan. Okay, ang isa pagid ka mga modus nga ginahimo sang barangay, ginatago nila ang date sang registration. Ginapabalo bala nila, ginapatalang nilang tao niya, ang date sang registration, amo ni nga date, na postpone ang amo ni nga date, kundi dito na lang sa amo ni nga date. Pag identified niya, amo na ang gina-plaster niya. Kung kaisa, late pa bala ang information dissemination sa barangay, nga date of registration is some other days. Para intentionally ma-fail ang ina nga mga magpa-rehistro, kay tungod nga ma-miss nila ang schedule or ang date sa registration. Busto nga patalang. Amo nang ginahimo niya late or hidden voters registration announcement. So ang announcement nila late na, nga amo ni ang dapat. Supposed ay himuon amo. Ang himuon sang barangay sina ma-post na siya dira sa bulletin board sang barangay kung saan-o ang registration. Kung saan-o masugod kag saan-o matapos. Galing kay intentionally wala iya ginaplaster dira sa barangay ang amo nga information, bagkus ang ginahimo niya, ginapatalang niya. Delayed kuno ang registration na set sa another date para lang nga ang mga butante nga iya sang nga mga kontrapartido hindi makarehistro. So amo ina sila ang mga pamaagi. So amo na ginahambal naton pre-election voters suppression. Ano pagid? Ano pagid ang ginahimo sang barangay? Ini bala ang targeted disenfranchisement of opposition supporters. Ang ginahimo sila nila nyati no ID kuno, no ID, no registration. Mostly mo na mo. Kinanglan makuha kagid ID sa barangay. Kaya ang barangay lang naga-issue sang ID. Ina nga mga policy hindi na i-required. Galing kay tungod lang i-manipulate bala ang mga butante. Ga-set sila
nga kung wala ka ID, hindi ka maka-register. Amo na blama kakunsaba nila dito. So pag abot na to, i-manipulate ang imong nga mindset. Nya ate, hindi ka magyapon ka kwan, kapa-rehistro, kay no ID, no registration mo. Amo nang palisiya sa mga bag-o sang kumilik, which actually hindi na required. Subot siya nga nun, ang barangay nag-enforce lang sing mga unnecessary nga voters ID para maging required. Kay tungod, ginaset lang niya sa mga opposition nga mga supporters. Na, kilala yung hindi supporters na, hindi yaya pagtagaan, i-manipulate lang bala. No ID, no registration, amo nang plaster dra. So kung ikaw medyo wala masyado knowledge, ang kakatabo sinada, makuan ka malingin ang imong nga ulo, hindi ka mangyapon ka parehistro. So amo na mga friends and relatives. Isa pagid, isa pagid ining selective deactivation of voters. So ang ginahimo da sang barangay, ma-file siya sang mass complaints sa Comelec to challenge the legitimacy of registered opposition voters. Amo ning ginahimo mo. Nadumduman ko na sang una nga dugay-dugay na ga-start diri pero may complaint from the barangay nga inay siya nga individual wala gali kuno kuan hindi sa taga diri. Pero naka-attempt nga pa-register. Amo ning ginahimo. Subot sing ganon para i-deactivate lang. Like example, nakakuan ka na. Naka-file ka na sa registered, aprobado na sang Comelec. Pero may mass deactivation of voters, file sila sing mass complaints sa Comelec para lang i-challenge ang legitimacy sang ila pagrehistro. Kay tungod, identified sila nga opposition supporters. Sige. Number 1. Ialbaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Ang dapat naton himuon, dapat ma-educate kita. So just all you have to do, pamati lang sa sining aton nga vlog, i-share ninyo. Please share this. Like ninyo, i-share. Paghatag ka mo sing comments kung ano ang dapat. I-share ninyo sa inyong mga friends dira para nga mabuligan man kita. Isa sang mga ginahimo sang barangay pagid. Kay ato ginakuanta niya ang mga ginahimo bala sang barangay nga para magdaog ang ila kandidato. So, 61 barangays niya, ginatarget ko 61 barangays. Kag ang mga tupad ng mga kabaranggayan, amo ning ginahimo mo. Mostly sini, amo ni ilang mga strategy, kag mga tactics para nga magdaog. Okay. Ikatatlo, control of election officer. So, i-controller nila ang election officer, isa pagid di. So, anong ginahimo? Ang mga BEI Barangay Election Officials, member, gina-persuade nila nga ang i-prioritize lang ang ila nga mga watchers. Ang watchers bala sang puderoso nga kapitan, amo na iya ang dapat nga i-akseptar. I-influence nila ang mga barangay election official nga i-prioritize. Butsing ganun, may mga requirement na mo. Before ka magiging watchers, may requirement din So, i-persuade nila nga amo lang yung mga listing ang tagaan sing approval nga magiging watchers. I-persuade nila sa ang mga barangay officials, i-persuade nila ang mga election inspectors to prioritize voters from their camp.
Sa kampo lang iya sa mga puderoso nga kapitan, amo lang na daya ang i-allow sa mga BEI. Ang ginahimo nila sini, no, gina-bribe nila, kag ginapahog bala ang mga electoral staff, kag i-encourage nila ang mga election officers to overlook irregularities. May mga irregularity, may mga tampering of records, may mga daily process, hindi sila mag-react ya. Kaya tungod na bribe sila sang mga grupo, sang mga puderoso, nga mga supporter sang local officials. So, hindi lang niyo, no? Mga action ini mismo sang mga barangays, barangay officials. Like for example, eleksyon niya sang local. Actually, ang local eleksyon, wala di non-partisan niyang barangay mo. Pero tungod ginagamit nila ang ila puder, nga i-manipulate no? I-manipulate ang amo nga mga sitwasyon. Ano ang mga penalties ini? I-aplastar ko bala. Ang mga penalties ini, like for example, ining vote buying, 600,000 na fine. Ang problema lang kung kaisa sini, kay ang mga complainants, daw relax lang, daw wala masyado impact bala ang mga complaints against sa mga barangay officials. Pero kung medyo mag-assert kamo sa inyong rights, no, ang mga pumuluyo nga may ara nga vote buying, 600,000 nga penalidad. Piso sa ikadua, disqualification from public office and voting. Hindi na sila makabutar kag sa pagdalagan mismo bilang opisyalis ng barangay, hindi na. No? Hindi na sila padalagan. Kag disqualified na sila from holding a public office. No? So, amo ni siya. Anong makakita sila sa Omnibus Election Code, Batas Pambansa number 881. Ano pa gido sa section 261E, ining threats ng pamahog, intimidation, and coercion to influence voters. Amuning katabo. Para ma-influensyahan lang ang buto bala. Ginapahog nilang butante, gina-intimidate nila, so coercion to influence voters. Abi nyo kung ano ang mga penalidad sinadere. Up to 6 years of imprisonment. Anong katuig? Tapos sa ginambal ko na kagaina, ining 600,000 nga penalidad in pesos. Ikatatlo, ano pag ang penalidad sini? Disqualification from public office and voting. Amo ni siya. So, isa pagid ka mga mga violation, ina mag-interfere ka bala sang free exercise of voting rights. Supposed to be rights sa mga butante sa pagbuto, sa pili sang gusto nila kandidato. Wala sing mga pagpamahog. Free exercise ining himuon sa mga butante. Ang nagkatabo, mga friends and relatives, gina-intimidate, ginapahog, may mga coercion, so hindi ka na libreng makabuto. Ang nakatabo sini, up to 6 years liwat na imprisonment, 600,000 na penalidad, kag disqualification of public office. Isa pagid, ka mga senaryo, nang i-prevent mo ba ang registered voters from voting. Ara na sa dira, pero tungod nga may influence mismo sang mga tanods, may pressure sa ila, or like example, itatakan ang ila mga kamay, i-prevent mo sila sa pagbuto, tatakan na lang, kag tagaan kwarta, tatakan ng ituman lang ilang mga kuko daw, nga mo nang kinanglan sang pamatuod nga nakabutar ko na. So kadto ang kasi imo nga balay, itatakan sing ink ang imo nga tudlo,
So, ma-prevent ka sa pagbuto. Pag napamatud-an, pag napamatud-an, 1 to 6 years of imprisonment sa nagahimo sini, disqualification from voting and holding public office. Amo na sa ang mga penalidad kag mga violation. Ada pagid kung gina-delay mo bala ang eleksyon or gina-obstruct mo ang eleksyon, waan mo da abi kuryente. I-delayed mo, mahambal nga, wala pa to, kulang pa sing guba ang makina, guba ang dalan to, hindi pwede makaagi. Hindi makaagi, no? Hindi makaagi sa dalan da, kay tungod nga guba ang dalan, or may mga hamper ang amo nga dalan. So, isa pa gid ni 6 years of imprisonment and 600,000 nga penalidad. Isa pa gid ni mga friends and relatives. Okay? So, amo na ang mga nakatabo, mga friends. Sining aton nga studio. Sining mga penalties kung anong ginahimo sang mga barangay official. Sa ginambal ko na, wala ko yan nag-direct sa isa ka barangay kapitan or grupo sang mga kapitanes, kundi iniya, this is a generic, this is actually ginhatag ko as a warning, as a guide sa tanan ng mga naga-violate. Isa pa gid dinang tampering bala sa mga election results. Like for example, manual results. Ginatamper mo, ginaagaw mo ang baluta, islan mo sang resulta, amo ini, 6 to 12 years of imprisonment man, up to 1 million nga penalidad sa kwarta, kag permanent disqualification from holding public office. Grabe, no? Grabe, mga friends and relatives. Sige, sige. Ialbaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Okay, sige. Padayon kita sa aton nga programa. Kag pwede man ma-share ninyo sa inyo mga tupad dira, makilala nyo, just to let you know kung ano ang epekto sini. Kag anong mga ginahimo sang barangay para magdaog lang, and that is a violation. I-plaster ko ang violation, i-plaster ko man ang mga posible nga mga penalties sa nagahimo sini. Okay, ano pagid ang gakatabo? Ariho. Number 4, blocking access to polling station. Ginakuan ba nila, kudalan nila, hindi ka paagyon kung identified ka nga kontra partido. Kung isa, illegal checkpoints ang ginahimo sinay, ang mga barangay tanods ginagamit kung kaisa may mga goons nga nagaupang sa dalan para hindi ang mga unwanted, ang mga supporter sang kontra partido makakadto sa polling places sa pagbutar. So may ara nga blocking, hindi wala sing access sa pagkadto didto sa amo nga polling presence. Mostly katabo ini, mga friends and relatives, sa mga lugar nga mga isolated ba lang mga lugar. Hindi diri sa mga syudad, kundi dito sa mga kaumhan bla, nga poderoso ang kapitan kag mga public barangay officials, amo ini ang ginahimo. Ano pa? Ang ginahimo sini, kung isa may ara nga fake nga barangay curfew. Sa election day, ma-announce na ang kapitan, ma-announce ang kapitan nga curfew kita alas city sang gabi. Di butsing ganun. Before sang election la,
hindi ka na pangulo kampanya kung opposition ka. Pero sila wala curfew para sa ila. Kundi ang mga kontrapartido lang, may curfew. Kag kung fake na isa, nga barangay resolution or barangay curfew, nga gina-announce on before sang election day or on election day. Mag-set sila sang time para lang mahamper, para lang hindi makabuto ang mga kontrapartido nga mga supporters. Ang lain pagidriya, hindi may ara nga grupo di kung isa mga indigenous kag mga pobre balang mga voters. Ati ma-intimidate nila yan. I-prevent nila ang mga indigenous voters from entering sang vicinity. Pangitaan nila sa mga unnecessary nga documents before allowing them to vote. So pangitaan nila sing barangay ID, pangitaan nila barangay clearance nga sila mismo wala nag-issue, kay kabalo sila nga mga butante mo. Butante sang kontrapartido. Ang ginahimo nila, pangitaan nila sing mga barangay clearance or residence certificate. Dapat may ipakita ka gid. May ipakita ka for the purpose lang nga mai-allow ka. Pero actually, contemplated na plano na nga ang barangay mismo hindi mag-issue sing barangay clearance, hindi mag-issue sing barangay ID sa mga kilala nila nga kontrapartido. Or residence certificate. Yati hindi ka gali resident di, nga wala ka nagkuha sing kwan sa imo residence certificate. Dani, kahapon nagkadto ka sa barangay, kuha ka. Di wala, dito hindi ka pwede kabuto. So, amo ni ang ginahimo sang ginablock nilang access sang mga kontrapartido sa polling station, sa lugar bla, sa eskwelahan, nga sa diin, dira sila nagabuto. Isa pa. Number 5 nga mga modo nga ginahimo sing mga barangay officials ining harassment and intimidation at polling places. Anong ginahimo mga friends and relatives? May ara mga presensya sang armed men, may mga armas, kuno for the purpose of peace and order. Gali kay mga private security forces or iban sinada mga tanod sang barangay, iban pa police officers nga station sa pag-intimidate sang mga voters. Kay ila ang lugar, ila ang mayor, ila ang pwersa sang among barangay, ti presensya man lang, pakita man lang, daw intimidate la, daw show force lang. So, amo na da. Ti kung ikaw isa man ka butante, nga daw hadlo kasing gamo, nyati sige, hindi lang kung magbuto, kido kadelikado man sinaman. Nga, angay may mga armas to, nga ang damo si mga pamangkot, nga diri na ko ga-star sa sininga barangay, pangitaan pa ko barangay ID, pangitaan pa ko sing barangay clearance. Madugay-dugay naman diri. Una pa ko gani nga nag-star diri, kagumpleto man ko may ari man ko sing kwan, sing voters ID. Rehistrado man ko. Galing kay pangitaan ka lang gidyaya. Sing mga additional nga mga requirement kuno. Additional nga mga requirement kuno para lang nga mahadlo ka, hindi ka man kapamursa. Ti kay arang nagatindog naman to sa gilid, armado, mga private security forces, may mga tanod sila, iban policeman, mga armed men, mga friends and relatives. So, amo nang kakatabo. Ti may ara man dira nga daw naggamo-gamo, loud nga campaigning sa police area, polling areas, singgitanay, distracting opposition voters. Buti ganun dramatize nga para mahadlok ang mga opposition, hindi lang ko gani magboto.
Di kay para nga ang boto sang kontra hindi makarehistro. Hindi sila may register ng ilang boto kay tungod wala sila nagdayon. Amuni ang kakatabo mga friends and relatives, harassment and intimidation at polling places. So amuni mga friends and relatives. Isa pa gid. Ining gina-deliberate lang nga pag-delay sang amo nga pagbutar. Hambalon lang da. Guba ang makina, hindi lang kamo anay magkadto kay guba ang makina sang kumilik. Kung like example, kuha na sa inang automated nga butuhay, nya guba ang kuan, naglupok ang makina to, naglupok ang kuryente, tagong isa mahambal mo sila, ang wala nag-abot ang mga baluta sa sina nga mga opposition areas. So, ang local community officers, through sa barangay, nagdiliman sang provision, paghatag sa provide sa mga balot sa mga targeted areas. So, dramatize man, medyo kakunsaba ang taga-kumilik, na wala kuno may ginahimo, pero actually may instruction sila nga sa ilang mga tao magbutar kamo amo ni aga pa. Dapat pagkahapon dala iyan na sang kontra partido kay hindi namon sila pasudlon. Kamo lang ang mga supporter sang puderoso nga kapitan, puderoso nga mga local officials, buto kamo anay. Buto kamo anay mga friends and relatives. So, ang kakatabo kung nagabutar na, kung nakasulod na gidman abi, ginahinay-hinay man sang mga kumilik officials, mga BI, slow processing of voters. Para nga maghinulat, niya baka dugay-dugay ba? Gapila ko diyo. Damo-damo kami pila. Ang una-una to, dugay pa makahalin sa voting places. Kaya kadugay. Ginahungod nga padugayon para ma-discourage mismo ang mga opposition nga mga butante, mga opposition nga mga butante nga magbutar. Puli na lang ko, takaan ko, gutom na ko, gahibi pa si Inday, ang akon bata gahibi pa. So, deliberate nga hinayon bla ang proseso, mga friends and relatives. Amo nga katabo mo. So, isa pa gid. Unauthorized electioneering near polling places. May aray nga coordinated nga sample ballot nga gina-distribute mismo ang puderoso nga mga supporters sa dominante nga candidates kag ihatag sa mga botante nga nagapila. Ti mga kuan na sample ballot nga may ngalan ng mga ilang mga kandidato kag amo na niya sunda na lang na. But sing anon, ang sample ballot sang kontra hindi iya mag-prevail. Hindi iya makitaan. Hindi ka man kami-memorize sa mga kandidato mo. Ina sila tungod nga may influensya sila, mahatag nila ang mga sample ballots, upod na ang mga ngalan sa mga kandidato nga gusto nila pabutahon, mga friends and relatives. Sige. Ano pa? Okay. Ialbaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Okay. Napadayon kita sa aton nga paghatag naton about sining pagbutar, mga anomalya sa votations, time sang election. Involved mismo ang barangay kapitan, barangay secretary, barangay treasurer, kag mga staff sang barangay, sang puderoso nga barangay kapitan. So ginambal ko na, iniya is general nga obserbasyon naton sa mga
events nga nagatabo sa iban nga mga barangay. It does not mean nga gatabo ni sa amon nga barangay. It does not mean nga sa amon diri sa barangay 35 katabo ini. Pero this is in a general picture nga amuning ginahimo sang mga barangay kapitan, mga friends and relatives. Istoryanta ning after election bla. Ining after election, after voting, ang ginahimo sa mga puderoso nga kapitan, post-election voters suppression. Anong kakatabo? Ginatamper nilang mga election returns. May ara nga pre-filled na ang election returns, labi na kung manual bla. Ang mga barangay official nag-submit sang manipulated election returns before proper counting. Islan ang buto, kundi inahulog mo na ang imong balot, ang imong eleksyon nga, ang imong buto inahulog mo na sa boxes dito, pero ginaislan ang among resulta sang mga pre-filled. Butsing ganon, na-fill upan na nga mga election returns. So, amo nang nagkatabo. Amo nang nagkatabo sang mga manipulation para magdaog lang sa buto, mga friends and relatives. Ano pa? Sa atong obserbasyon, kaya kita nag-observer man kita every now and then kung anong nagkatabo sa polling precincts. Ang ginahimo, ang mga watchers bala, sang kontra partido, ginapali nila temprano pa. Gina-expel sang among nga mga poderoso nga grupo, ang tanan nga mga opposition watchers. Before nga magsugod bala ang counting, before magsugod sang counting, ginapahalin sang barangay officials pinaagi sa mga intimidation sang ilang mga mga grupo dira, mga pulis dira, mga tanods kag iban pa. Nga pahalino na iban sina before magalin tanggaan nila kwarta. Tagal ng kwarta. Yes sir, okay naman imo nga kuan ari sir, may ari ko di 1,000. Okay naman niya. Pamahaw to anay, panyapon to anay. Kay kami lang di bala. Buti nga ng mga watchers nga supposed to be may rule sa pagbantay sa mga baluta, ginapahalin nila by force. By force, ginapahalin nila. So, intimidation mangyapon. Intimidation mangyapon. Ano pa? Ang kakatabo, mga friends and relatives. Selective post-election benefits. Anong ginambal nila? Kamu nga mga oposisyon, nga mga supporters, hindi na kamo kabaton sang purpose. Kaya mo man mo. Before anything else, ang ginahimo sang mga puderoso nga mga kapitans, gina-intimidate nila ang mga butante niya, membro ka sang purpose, niya kung lain gani butuhon mo, hindi ang amon nga mayor abi, hindi ang amon nga congressman, or hindi ang amon kandidato, tanggalon taka sa purpose. Kay identified isang barangay mo kung sino ang mga purpose beneficiaries. So, tanggalon. Ano pa? Kung ikaw, senior citizen, nga nagabaton sing allowance, nagligad 500 pesos kada bulan, daw nagtaas-taas siya, nag 1,000 pesos kada bulan. So, ang 3 months na is 3,000 man mo. So, ihambala na nga kung ba't ang ibutuhon mo, ang kontra, kung ang kontra nga kandidato, hindi ka na, i-erase na ang imong ngalan sa senior citizen. Muni ang ginahimo mismo sa mga puderoso nga mga kapitans. Ati kung may mga kapitan dira nga nagapamati siya na dire, kag daw guilty siya, nga daw ginahimo yan ti wala makuga pabati-bati na iya sa iya.
Ha? Ang ginaplastar ko diri ay ang mga anomalya nga posible ginahimo sang kapitan. Okay, this is for now. This is for now. Kadamo pa kang iplastar ko ang mga violation kag mga benefits, violation kag mga penalties sang nagahimo sini. Butsing ganon, kung may mga barangay health services nga ginahatag sa inyo, like for example, libre nga bulong, sa barangay, libre nga bulong, libre nga consultation, magapanghatag dra abi gatas, nagapanghatag kito may mga ayuda na mo. So ang ginakakatabo sila dire, ang ayuda ang mga tao nga nagbuto. Do suspetsado nga nagbuto sa kontra, hindi na maka-avail sa mga health services. So amuni ang aton nga partial nga paghatag sa aton. Pero kadamo pagid sang akon nga iplastar diri sa inyo. Kabay nga i-share nyo ini, i-plaster nyo ini sa inyo mga tupad balay, i-share lang para mabalaan nilang mga rights nila. Kag dapat mabalaan man sa mga politiko, kapitan man siya dara, mayor siya, o congressman siya, kag ang tanan nga ini nga ginahimo is nagalin sa iya damo nga mga penalties kag mga violation ang iya atubangon kung may magreklamo lang nga may kaisog sa pagplastar sini nga mga bagay-bagay. Sa uulitin, ako si Engineer Ronnie Albao, isa ka kagawad diri sa Barangay 35, nagapasalamat sa inyo pag-view kag pag-open sini. Sa ginambal ko na, share nyo, kay base pa lang, maidukarta ang mga pumuluyo, kag mahadlok man ang mga puderuso nga kapitan sa paghimo sini. Kadamo pa, no? Hindi man ko gusto maglawig kaayo. May ara ta sini nga episode number 6 nga pag-iplastar sa inyo. Salamat sa ulit. Sa ulitin, ako si Engineer Ronnie Albao, nagahambal nga i-albaw mo. I-albaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. I-albaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista.